Shall we give God a loud clap offering in this place? I want to give God a loud shout of praise. Hallelujah. Hallelujah. Now let's pray, Father God. We glorify your name today, Lord. We thank you for your goodness. We thank you for your amazing grace, Father God. And we are here, Lord, to just lift your name, to banner your name, Father God, for all the things that you have done. Indeed, Lord, that you are good, so, so good to us. So we praise you and we glorify your name. In Jesus' name, amen. Amen. Sa lahat ng oras, dakila
itaas ka ngayon, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat araw, sa bawat puso, Lord, na naadiri, O God, sa bawat pamilya nga naami. Ikaw yun ang mong ituboy, Lord, ug itaas, O God. Tungod wala na ilaing Dios nga angayan, nga simbahon, pasidunggan o pasalamatan kundi ikaw lamang, Jesus. Kanimo ang tanang dungog himaya, O God. Among ihalad, among usog, among kasing-kasing, Lord, diha lamang kanimo. Gitubos mo ang kasalanan ko, gibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa mga labot mo na ayo ako, tungod sa paghigugma mo nalipay ako. Itubos mo ang kasalanan ko, gibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa mga labot mo na ayo ako, tungod sa paghigugma mo nalipay ako. Tungod kanimo ako may kagawasan, tungod kanimo ako may kadaugan, tungod kanimo ako may kaayuhan, tungod kanimo ako nakalamutan, kanimo Jesus. Itubos mo ang kasalanan ko, ibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa mga labot mo na ayo ako, tungod sa paghigugma mo nalipay ako. Tungod kanimo ako may kagawasan, tungod kanimo ako may kadaugan, tungod kanimo ako may kaayuhan, tungod kanimo ako nakalamutan, tungod kanimo wala na'y laing pagitao, wala na'y laing higugmao, di ko na nakuha presensya mo, ikaw lang, ikaw lang. Tungod kanimo, come on church, ako may kagawasan, tungod kanimo ako may kadaugan. Amen, yes Lord. Tungod kanimo ako may kaayuhan,
inhabit, Lord, the praises of your people, O God. We worship you in spirit and in truth.
to be with you. The one thing I ask is to be with you. Jesus, the one thing I ask is to be with you. Yeah, to be where you are, oh God. Hallelujah. We dedicate our hearts, Lord, to you today. Lord, among gituboy, among kasing-kasing diha kanimo, Lord, as we lift our hands before you. Because you are sovereign, Lord, and you are in control of everything, oh God. It's my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Hallelujah. We banner your name, Lord, in this place. Jesus, be glorified, be magnified, oh God, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Pwede ba nato pakpakan o kusog? Kusog pa, no, ang atong buhi nga Dios. Ampo ta. Gamhanan ug mahigugmaon nga Dios, daghang salamat Ginoo sa imong presensya. Lord, amo kang giila sa among mga kinabuhi ug matag usa ka pamilya namo Ginoo nga maoy angayan nga simbahon, pakpakan, pasidunggan, awitan, sayawan o Dios. Daghang salamat Ginoo sa maayong panglawas na ami dinhi karon. Salamat Lord sa bag-ong kusog ug sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo karong adlaw. Ug Lord, salamat nga karong adlaw ma-experience sa usab namo ang imong kamaayo, ang imong gugma, ang imong power, ang imuhang kusog, Lord, ang imuhang grasya ug kaluoy Ginoo. Lord, abli ang among mga hunahuna ug ready na among mga kasing-kasing o God sa imong mga ipadayag kanamo karong adlaw. Ginoo, panalangini tanang mga simbahan nga magasangyaw sa imong pulong. Ug Lord, i-bless ang tanan namong pagabuhaton sugod karong buntag hantud unyang gabi, O God. We bless your name, we praise you, we give you praise, glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, maglingkod ta. Maayong buntag sa tanan. Murag dili man alive. Maayong buntag sa tanan. Welcome sa ato ang 9 a.m. service na ata karon sa CCFI, sa mga new friends nato, mga bagong kailan nato, naamo karon na ata karon sa Christian Church, Fellowship International, 9 a.m. service, ug mao kini ang atong Cebuano nga service. Okay? So, on behalf sa atong mga senior pastors, nga tuwa karon sa Butulan, no? Kay naay Thanksgiving didto. Nalipay gyud mi nga inyong gipili ni nga lugar aron sa pagsimba sa atong buhi nga Dios, nga naay excitement, no, sa atong kasing-kasing. Kinsa bang atong mga first time nga mga friends dinhi? Pwede ba kaway lang diri sa taas na bay bag-o ta nga higala dinhi? Kaway? Ayun, naay gwapo dito. Salamat, no? Dinhi naa ba?
O dinhi. Diri. O mga nagabalik-balik na. Naatay, ang uban siguro na ulaw, wala nagtaas og kamot. Pero nalipay mi nga naamo karon sa pagsimba sa atong buhi nga Dios kauban namo. Let's bless our Lord today. Pinaagi sa pagpaminaw sa iyahang pulong, again with excitement sa atong mga kasing-kasing. No? Kung excited bitaw ta, pananglitan, excited ka mo kaon. Diba, dili man nimo kuri-kuri yun imong cellphone, imong man sang ipadaplin, no kay tagaan nimo pagtagad ang imong pagkaon. So karong buntag, mukaon sabta. Mukaon sabta karong buntag, and I pray nga dili lang ta makakaon, dili lang ta mabusog, mag-bring home pagyud ta. Kinsa ang gusto bring home? Amen ba? So, andam na ba inyong mga sudlanan din ha? Andam na ba? Andam na ba atong mga kasing-kasing? Amen. So, last Sunday, review lang ta kadali, atong mensahe is Jesus and one grateful man or one grateful heart. Ingon sa ato ang Bishop Joel, gratitude is the path, maoy dalan nga mulihok ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kinsa ang na-remind dinhi last Sunday nga ang tinuod nga Kristohanon dili lang obedient. Dili lang full of faith, pero mapasalamaton pod sa tanang butang. Amen ba? Karon padayon ta sa atong series, ug atong hisgutan ang usa ka tawo sa Bible nga na-experience niya si Jesus sa adlaw, sa takna, sa oras sa iyahang kamatayon. Okay, so ang title sa atong mensahe karon, Jesus and the Dying Thief. The life-changing power of the cross. Basahon tayo na to ang atong scripture na sa Lucas 23, 39 nga to sa 43. Okay, basahon na to tanan. Sabay ta ha? Okay, 1, 2, 3, go. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibiay-biay kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan, gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Ani akita dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan, angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumiin tawon ako kun maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Atong pakpakan ang Ginoo. God bless the reading of His Word. Dunay daghang pamaagi, no, nga mamatay ang usa ka tawo. Ang uban mamatay sa aksidente, di ba? Ang uban mamatay sa sakit, no? Ang uban mamatay sa katigulangon, ug ang uban mamatay sa katuyuan, ug uban pa. Katong gilansang na si Jesus sa cross, kauban niya ang duha ka mga kriminal. Pero si Mateo sa Bible, sa iyahang version, gidescribe sila ni Mateo nga mga kawatan. Pero Lucas man atong gamiton karon nga ebanghelyo, ang description sa duha ka kauban ni Kristo nga gilansang sa cross mga kriminal. No? Atong imagine ang senaryo. Tulo ka cross, tulo ka tawo, ug tulo ka klase nga kamatayon. Na-imagine ninyo? Base sa atong gibasa nga bersikulo, na ay duha ka mga posible nga kondisyon ang usa ka tawo sa takna sa iyahang kamatayon. Ug ato nang tukion nato na unya. So wala gipanganlan sa Bible kinsa ning duha ka kriminal. Pero mostly sa ato ang atong tawag katong tao nga gilansang sa left side ni Jesus, mo to siya ang unrepentant thief or bad thief, dautan nga kriminal. O katong naa sa iyang right side, mo to ang good thief, maayo nga kawatan or kriminal. No nabay maayo nga kawatan? Nagunaw na gali ko, nabay maayo nga kawatan?
Kawatan gani siya, no? Tapos maayo. Kabalo mo na ako'y nailhan nga maayong nga kawatan. Akong bana, si Pastor Bones. Maayo na siya nga kawatan. Pangutan ako nga, no? Kay iya manggikawat akong kasing-kasing. Ay! Iyang gikawat akong kasing-kasing, nakaupat na di ay mino. Obvious ba, nanganak na di ay ko? Wala na akong kuana, nahiyos na akong tiyan, kay nanganak na di ay ko, nakaupat na mi, ug tama na. No, anak ko, tama na gyud ang atong pagpamiyembro kay among pagpamiyembro, 4 dapat lang. No, nagsuon-suon mi kila Bishop Joel og Tora Julnes, 4. Anyway, kani nga mga kawatan, wa sila gipanganlan, no specific name sa Bible. So ato lang silang tawagon, criminal number 1 o criminal number 2. Okay? So, unsa man ang mga kamatuoran or living truths nga makuha nato sa atong gibasa nga verses. Tatlo lang atong i-discuss karon. Una, pagtubos ug ang pagpasaylo sa tawo. Man's redemption and forgiveness. Kaduha, pagtuo sa tawo nga nagdala sa kaluwasan. Man's faith that brings salvation. O ikatulo, tungod lamang sa grasya o kaluoy sa Dios. God's grace and mercy alone. So magsugod ata sa ato ang first point, pagtubos ug ang pagpasaylo sa tao. Ingon sa diha sa bersikulo 42, ug miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumiin tawon ako. Ana siguro siya, no? Kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso, uban ka na ako. Si Jesus kabalo tanong nga namatay siya sa krus para sa atong mga sala. Tungod sa atong mga sala. Wala siya'y sala, pero willingly, gi-submit niya ang kaugalingon, gi-embrace niya ang kamatayon sa cross, aron kita matubos sa sala. Wala siya nagbalibad sa klase sa kamatayon nga iyahang dangatan, pero iyang gi-submit willingly ang iyahang kaugalingon. Naa sa John 10:18, basahon lang nako, wala diha. No one, ingon ni Jesus, no one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily. Iya daw gihatag, no? Sa maayong kabubuton. For I have the authority to lay it down when I want to, and also to take it up again. For this is what my Father has commanded. So unsa man ning pagtubos or redemption? Ato ning isa-isahon. No, sa unang panahon, sa panahon nila Jesus, bisan sa Old Testament, naanay mga masters ug mga slaves. No, naay mga ulipon ug naay mga masters. Sa New Testament, no, naaga ni giingon si Paul nga, slaves, obey your masters. Naagyapon mga masters ug slaves sa panahon ni Jesus. Ang mga masters, sila tong mga may kaya sa society. Sila tong nadag-iya og mga kayutaan, mga kahayupan, ug naa sila'y mga ulipon o slaves. Nganong nahimo man silang ulipon tungod sa utang. May na lang karon, no? Dili na mahimong slave ang naiutang. Okay, so sa unang panahon, kung naa sila'y utang, pwede sila paliton sa ilang fellow citizen. Kay himuon silang ulipon, magtrabaho sa field, magtrabaho sa uma. Kita pod, ulipon ta sa sala. Kita, ulipon ta sa sala. Ingon na sa Bible, Juan 8:34, sa pagkatinuod, ingon si Jesus, magaingon ako kaninyo, nga ang tanan nga makasala, ulipon sa sala. Ulipon ta sa sala. Kitang tanan na ay sala. So, ibig sabihin, ulipon ta sa sala. Pag ulipon gani ka, wa kay mahimo. Sunod-sunod lang ka. Tama ba? Wa kay mahimo. Pananglitan, ulipon ka sa immorality. Ulipon ka sa pagka-addict. Ulipon ka sa pagka-ulag, uwagan. No na di ay word nga ulag, kaulag sa Bible. Babasa nato na. No? Pagka-prideful, ulipon ta sa pagka-unforgiving. Dugay kay ta kapasaylo. Ulipon ta sa pagkadautan. Matingala ka, gusto nimo magbago, pero wala kay gahom sa imong kaugalingon para bag-ohon ang imuhang
ang imuhang sarili, permita mapakyas, ug mauna ang gusto sa kaaway. Mahimo tang priso ba? Piniriso. Mahimo tang slave to sin sa tibuok natong kinabuhi. Pero dili na mao ang gusto sa Ginoo. Dili na mao ang gusto sa Ginoo. Tungod sa iyang dakong gugma, tungod sa iyang grasya o kaluoy, iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga si Jesus para lukaton ta, tubuson ta, pasayloon ta sa atong mga sala. Amen ba diha? So dili na ta slave sa sin. Kay katong si Jesus namatay sa cross, ang mga kadena sa sala nabugto og nahimo tang gawas nun. So dili na ta slave to sin, dili na ta ulipon sa sala, lahi na atong master. Kinsa na atong master? Si Jesus kay giredeem, gitubos, gilukat naman ta niya. Kung kinsay mga naka-experience ka kanang sa pawn shop bitaw, kung maglukat ka og item, mubayad man ka, di ba? Mubayad ka, di ba? Maglukat kag item sa pawn shop. Si Jesus, tung namatay siya sa cross, nagbayad pud siya. Pero dili kwarta ang iyang gibayad. Iyang kinabuhi, mismong lawas niya og dugo ang iyahang gilukat or gibayad para kanimo og kanako. Mahal kaayo di ay no, mahal di ay kaayo. It cost him his very life para matubos ta sa ato ang mga sala. Lingi ay imong katapad, mahal di ay kaayo na. Basin og nakalimot siya ba? Gipakamatian siya sa Ginoong Hesus sa cross, mahal kaayo na, wala na'y presyo. No? Kay ang gibayad nga pagtubos sa imo ug sa akoa, mismong kinabuhi, dugo og lawas ni Kristo, dili na basta-basta, dili lang na kinabuhi sa presidente, dili na kinabuhi sa mga hari o reyna dinhi sa kalibutan, pero dugo na og kinabuhi sa Ginoo. Hari sa tanang hari, tag-iya sa tibuok universe, no laliman ka ana, tag-iya sa tibuok universe mo namatay para sa imuha og sa akoa. So kita giredeem na ta, gilukat na ta, ug tungod sa kamatayon ni Jesus sa cross, gawasnon na ta, dili na ta ulipon. Amen. So pero kani si Pablo, na ako karon, ako mga devotional karon na sa mga sulat ni Pablo. No? Si Pablo, kapila gyud siya nag-ingon nga siya ulipon. Pero dili siya ulipon sa sala. Ulipon siya sa Ginoong Hesukristo. Kay lahi naman ihang master. No, si Jesus naman ihang master. Basahon nato mga taga Roma 1 versikulo 1. Si Pablo ulipon ni Hesukristo, tinawag sa pagkaapostol, ginahinalang sa maayong balita sa Dios. Ug sa Tito, no siya po nagsulat ani, si Pablo, gidescribe niya iyang kaugalingon, ulipon sa Dios ug apostol ni Hesukristo aron sa pagpausbaw sa pagtuo sa mga pinili sa Dios ug sa ilang kahibalo sa kamatuoran nga nahitukma sa pagka-Dios non. So iyang gi-consider iyang kaugalingon isip ulipon sa Ginoo. Pag ulipon ka sa Ginoo, buot pasabot ang Ginoo ang imong master, siya ang imong sundon, ang iyahang mga sugo imong i-obey. Imong sundon, di ba? Mauna ang master. So si Apostle Paul, si Pablo, ulipon siya ni Hesukristo. Ug dili lang si Pablo ang nag-ingon ana. Pati pod si James ug si Jude, mga igsuon ni sila ni Jesus diri sa kalibutan. Basahon nato Santiago 1:1. Gikan ni Santiago ulipon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Ug sa Judas 1 versikulo 1, si Judas ulipon ni Hesukristo ug igsuon ni Santiago. So maunino ang power, ang gahom sa cross sa atong Ginoong Hesukristo, dili na ta ulipon sa sala tungod sa iyang kamatayon sa cross. Kita natubos o kita napasaylo sa atong mga sala.
Mao na siya ang redemption or pagtubos. Unsa man po ding forgiveness or pagpasaylo. Pagtanggal sa mga sala, paghugas sa pagkadili matarong ug dili na paghinumdom niini. O ganinan akong devotional timing yun kaayo, Hebrews 10:17. Then he says, I will never again remember their sins and lawless deeds. Kay na forgive naman ta sa Ginoo. I will never remember. Ana siya, di na nako hinumdumon ang inyong mga sala. Ana si Jesus. So ang Bible po nagaingon sa Salmo 102 verse 12. Ingon sa pagkalayo sa silangan, gikan sa kasadpan, sa mao nga halayo iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. So wala na niya, di na ito mahinumduman, kay pati ng layo di ba? So maka-amaze no, ang paghigugma sa Ginoo, kay wala lang taniya gitubos, gipasaylo pa taniya. Kana dieng duha, kani dieng pagtubos og pagpasaylo, kambal diay ni sila. Di sila magbulag. Kung baga, no, ang pagtubos o ang pagpasaylo, mura na siya apposition kung sa grammar pa. Basaw na itong apposition. In English lang ni, kay lisod kay siya i-translate. Okay? A grammatical construction in which a noun or word or phrase or noun equivalent is followed by another that explains or defines it. Example, my friend, the doctor. The word doctor, ang word nga doctor is in apposition with friend, no? Ang word nga gisunda, ang word kanang friend gisundan pag yun sa usa ka word nga nagpalig-on, no? Sa word nga nauna. Mauna siya ang apposition. So ang pagtubos ug ang forgiveness, ang pagpasaylo, apposition silang duha, kambal sila. Okay? Pwede po, example, my friend nga gwapa, no, apposition na sila. My friend nga gwapa, o my friend nga medyo gwapa, dili na apposition, opposition na, opposition. No, kay medyo gwapa raman, sama ra na sa pangit. Opposition na. So, okay, so two words are placed beside each other so that one describes or defines the other. Muna siya ang redemption and forgiveness. So ang pagtubos, redemption, ug ang pagpasaylo sa mga sala, the forgiveness of sins, nabato na nato pinaagi sa dugo ni Jesus sa dihang namatay siya sa krus. Package siya, package. Ingon sa Ephesians 1, versikulo 7, kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa, napasaylo na atong mga sala. Diba? Ligon siya, no? Naadyo siya scripture. Giredeem ta o gipasaylo na pud ta. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Amen ba diha? Number 2, ang pagtuo sa tawo nga nagdala sa kaluwasan. Dini sa atong point number 2, gusto na ako masabta nato nga naiduha ka posible nga mga kondisyon ang usa ka tawo sa takna sa iyang kamatayon nga o sa takna nga siya mamatay. Ang usa ka kriminal, he died in sin, no? Ug ang ikaduha nga kriminal, he died to sin. Criminal number 1, no, he died in sin. Ingon sa verse 39. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibiay-biay kaniya, dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasang imong kaugalingon ug kami. Okay? So, bisa na gani no naana siya sa peligroso nga kahimtang, nagbitay na gani siya dito sa cross, nakuha pag yun niya nga mag-abuse no kay Jesus verbally. Giabuso pag yun niya verbally. Miduyog pag yun siya sa katong mga nagbiay-biay kay Jesus. Wala na humok ang iyang kasing-kasing, bisan pa man kabalo siya nga hapit na siya mamatay. He died in sin. Gabi no, wa siya kahadlok sa Ginoo. Mamatay na lang siya pero nakasala pa siya. Wala na humok ang iyang kasing-kasing. So sa karong panahon,
Napoy mga tao nga parehas niya. Namatay sa sala o mamatay sa sala, kay sa pinakaulahi nga takna sa ilahang kinabuhi, naghuna-huna sila nga they are good enough on their own. Dili na nila kinahanglan og unsa pa mang tabang gikan kay Jesus. No, wala na sila naghuna-huna nga ako lang, sila lang ang ilang gihuna-huna. Para sa ilaha wala nay makabuot kun sa ilahang buhaton. They make their own choices, they make their own direction. Ang ilang Ginoo ilang lawas. Ilang Ginoo ilang kwarta. Daghan siya kwarta, daghan sila kwarta, ilang posisyon, taas iyang posisyon, ilang pagka or ilang pagka-bright. No, wala nag-humble down sa Ginoo. Wala nag-ilag Ginoo. Mao ni sila ang gina-describe ni Apostle Paul sa Ephesians 2 verses 1 to 2. Ingon ni Apostle Paul, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagka makasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga maoy nagmando sa tao, sa mga tao nga misupil sa Dios. Ug sa tanan nga naghuna-huna ug nagkinabuhi nga ingon niini, unsa ang gisulti ni Jesus? Tan-awon nato sa Juan 8:24. Ingon ni Jesus, gisultian ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala ug mahitabo gayod kini kun dili kamo mutuo nga ako mao. Og sa Lucas 13 versikulo 3, dili ana si Jesus, sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol og mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. They will die or he died in sin, no, kani nga tawo. Wala maghinulsol, wala nag-ila kay Jesus isip Ginoo. Criminal number 2, no? Dito sa criminal number 2 kay siya ang bida karon, siya ang atong title, Jesus and the Dying Thief. He died to sin. Lahi tong he died in sin ug lahi ning he died to sin. Ingon sa bersikulo 40, no, apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Gibadlong tong unang kawatan nga kriminal. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Ani akita dinhi gisulutan sa maurang silot, ana siya. So samtang ang unang kriminal nagbiay-biay kay Jesus, nag-insulto kay Jesus, kining ikaduha nga kriminal miabot sa iyang huna-huna ang kahadlok sa Ginoo. Nagpakasala siya kaniadto, wala niya giila ang Ginoo kaniadto, nagpakasala siya, naimo siyang kawatan, kriminal, unsa pa ba na iyahang mga ipangbuhat na daotan, pero dinhi sa takna sa iyang kamatayon, nahadlok siya sa Ginoo, nahadlok siya makasala pag-usab. No, ingon niya, og naghinulsol siya, og namatay siya sa sala. He died to sin. Na-realize niya that his sin had to be punished. Judgment came to his mind. Ana siya, ani akita dinhi gisilutan sa marong silot, apan angay ka nato ang silot. Giako niya, tama lang na mapunish ta sa atong mga sala. Nga gipahamtang ka nato, kay tukma man kini sa atong nabuhat. No, ana siya, no? Iyahang gi-acknowledge nga siya makasasala. This statement, no, kani nga statement niya is acknowledging that he deserves punishment. He recognizes his sinfulness. Ug kabalo siya nga ang pagbiay-biay sala, blasphemy. Mo nga ana siya nga baka mahadlok sa Ginoo, tama na nagpakasala nako. No, sa una karon dili na, tama na. Dili nako magpakasala. Makita nato ang iyang pagtuo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Ngano man, nagtuo siya nga si Jesus mo adto sa laing kingdom. Kay nag-ingon man siya, Jesus, no, Jesus, hinumdumi in tawon ko. Hinumdumi in tawon ako kung maghari ka na. Diba? Nag-ana siya. It is his faith
that brings him salvation. Ang iyang pagtuo, no, may nakaluwas kaniya. No, kaning duha ka mga kriminal, I believe, no, sa wala pa sila gilansang sa cross, nadungog na nila, naana sila mga nadungog na istorya about kay Jesus, nga si Jesus Messiah, no? Kay kaning isa ka kriminal, niingon man siya, dili ba ikaw man ang Mesiyas? So, ibig sabihin, but pasabot, nadungog niya nga si Jesus Messiah, pero wa siya nagtuo. Kaning isa, nakadungog siya, pero nagtuo siya. Okay? Nagtuo siya, naghinulsol siya sa iyang mga sala. Again, it is his faith that brings him salvation. Tanaw na to ni nga video. Sige, atong ipa-play ang video. Think about the thief on the cross. I can't wait to find that fellow one day to ask him, how did that shake out for you? Because you were cussing the guy out with your friend. You'd never been in a Bible study. You never got baptized. You didn't know a thing about church membership, and yet you made it. You made it. How did you make it? That's what the angel must have said. You know, like, what are you doing here? Well, I don't know. What do you mean you don't know? Well, because I don't know. Well, you know, excuse me, let me get my supervisor. They go get the supervisor ranger. So, we're just a few questions for you. First of all, are you clear on the doctrine of justification by faith? Guy said, I never heard of it in my life. And what about, let's just go to the doctrine of Scripture immediately. This guy's just staring. And eventually in frustration, he says, on what basis are you here? And he said, the man on the middle cross said, I can come. Now, that is the only answer. That is the only answer. Amen. No, palapakan na to ang Ginoo. By faith, no? By faith. Basahon nato ang Salmo 51:17. Ang halad ko, O Dios, mao ang espiritu nga mapaubsanon. Dili mo isalikway, O Dios, ang kasing-kasing nga mapaubsanon ug mahinulsolon. Mauni ang kasing-kasing sa ikaduha nga kriminal. Mauni. No, mapaubsanon, mahinulsulon, his heart is repentant and he died to sin. Iyang giangkon iyang nga siya makasasala, iyang giila si Jesus as Savior by faith. By faith. What does it mean to die to sin? Unsa bay bot pasabot nga mamatay ta sa sala, no? Ingon sa Colossians 3 verses 5 to 9, medyo taas-taas ni, no? Sabayi ko ninyo og basa. Okay? 1, 2, 3, go. Busa, patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa salawayong pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, o kani, uwag, no? Kaulag, patya daw ang kaulag, daotang kailibgon, o kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag Dios. Kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tao nga magbuhat niining mga butanga. Kaniadto nagkinabuhi kamo sa sumala sa maong mga kailibgon. Sa dihang naghari pa kini sa kaninyo. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan. Ang kasuko, ang pagkasaputon. Ala, naa diri oh. Pagkasaputon, kisay mga misis diha nga mga saputon o mga bana nga saputon. Ha? Pagkasaputon, biyaan daw, kahugaw sa huna-huna. Atong huna-huna, hugaw gyud. No, naatay mga maugyod na ang mga sala nga mga secret nga mga sala ba. Kay dili man na mabalaan sa tao na man sa imong huna-huna. Ang pagpasipalag sulti. Slander ni slander. Ug ang pagpamalikas, ayaw kamo pamakak sa usag-usa, kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang mga buhat. Gihubo na. Wa na to.
bag-o na ang imuhang biste. No, gihubo na nato to. Kani siya kung ato aning i-simplify, mauni ang buot pasabot ani. Sige pa. Kinahanglan kangilaran nato ang sala imbis nga higugmaon kini. Wag tangon ang sala imbis nga ampingan kini. Amping-ampinga jud nimo sa pila ka tuig ba? No, ang sala dili daw. Isalikway ang sala imbis nga pangatarungan kini, gina-defend pa nimo imong sala. Never, no? Dili nato himuon ang sala imbis nga magpatuyang tani ini. Last, ilansang sa krus. Patyon gyud siya kay ilansang man. Ilansang sa krus ang sala imbis nga kuptan kini. Imong tago-taguon, imong panalipdan, imong i-defend imo ang sala, imo pa jong tawagon og laing pangalan, di man na sala, kuan lang na white lie. White lies, pero lie gyapon. Mura na po good maayong kawatan. No? So biyaan daw nato na nga mga kuan, mga buhat, okay? So kung namatay na ka sa sala, dili na ka magpuyo sa sala. Dili na ka musunod-sunod sa sala. Wa na siya'y power, wa na siya'y gahom sa imuha para makamando siya sa imuha. Wala na kay patay naman ka sa sala. Diba? Ug kung naagyoy kay mahinulsulon nga kasing-kasing, ang imong kinabuhi mausab. Mausab tungod sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Mao na ang atong ikatulo nga point. Tungod lamang sa grasya ug kaluoy sa Dios. Ingon sa Ephesians 2:8-9. Kay pinaagi sa pagtuo, mao ni, naluwas kamo. Pinaagi sa pagtuo sa kawatan, sa ulahi nga takna sa iyahang kinabuhi. Nagtuo siya, naluwas siya, tungod sa grasya. Grasya sa Dios. Dili kani inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini. Sanglit dili man kinibunga sa inyong mga paningkamot. Grace and mercy. Si Ate Grace ug si Ate Mercy, na ba mo'y kaila nga grace? Natay grace diri, no? Na mo'y kaila nga mercy? Na ko'y kaila nga mercy. Tung nagtrabaho pa kong Kapitolyo, kambal po ni silang duha, grasya ug si mercy. Mercy di ay unta akong pangalan, no? Kay ang ako ang ate, duha lang man mi kabuk magsuon, puro babae. Si Grace siya, ako si Joy. Ang nagpangalan sa amua, ang ninang sa kasal sa akong nanay. Siya ang first nagbisita, katong nanganak ang akong nanay sa puriculture. Naanak kay pangalan, ani? Wala pa ninang. Grace atong ipangalan, ana. So si Grace, nahimo siyang Grace. Why sumpay na? Why Mary Grace? Wala. Tapos, katong nanganak na po akong nanay, after 2 years, sa ako, didto po sa puriculture, siya na po ang una nga nagbisita. Christian di ay siya. Oo, Christian siya. Unya, unsay pangalan ani? Wala palagi ninang. Kung mercy manggod kaluoy, no? Mo nagi Joy na lang kay Kalipay. Diba? So, ang among anak, karon katong bag-o nako namo nga anak, ang iyahang pangalan, Sam Asher. Ang Sam, salmo, awit. Ang Asher, happy or happiness. Awit sa kalipay. Mauna ang inyong mga anak, no? Kung kisay mga buntis karon or gusto mabuntis, maghuna-una na mong pangalan, no? Nga prophetic ba? Kalipay, mga prophetic, no? Happy song or song of happiness. Muna si Sam Asher, among anak. Asa na siya? Tuara dito sa likod, no? So, grace and mercy. Murag kambal po ni sila. Ang atong kaluwasan, gasa sa grasya nga gihatag ngadto sa mga dili takos. Kita to, mga undeserving. Naluwas ta pinaagi sa pagtuo tungod sa grasya sa Ginoo. By grace through faith. No, ingon pa sa English version. Tungod pud sa kaluoy sa Ginoo, imbis nga kita ang mamatay tungod sa sala, naluwas ta sa silot sa kamatayon. Ang mercy or ang kaluoy, this quality has something to do with compassion. Kaluoy. Compassion, love,
forgiveness. Mo na ang mercy. Ang ingon sa Ephesians 2 verses 4 to 5. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. God is rich in mercy. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Ang grasya or grace mo ni gasa nga dili tatakos. Gift we don't deserve. Dili ta dapat tagaan pero kay gracious man ang Ginoo, no? Gihatag na lang, no? Gihatag niya. Mercy or kaluoy, wala makadawat sa silot nga angay kanato. Imbis nga silutan ta tungod sa kaluoy sa Ginoo, wa niya gihatag. Mao na ang kaluoy. Nako illustration sa grasya. Kinsa gusto makadawat og regalo. Anhi dinhi sa atubangan. Go! Kinsa ang gusto makadawat og regalo? Adto diri sa atubangan. Dali na. Isa lang. Go na. Ayun, si Sir Jimmy. Dali, sir. Akyat dito, sir. Sige, sir. May illustration ako ng grace. Gusto ko, magtanong ako sa iyo, na ako'y pangutana sa imo ha, nga kinahanglan nimo matubag para ihatag nako ni. Okay? Kay sige na maglinog karon, di ba? Ang akong pangutana may kalambigitan sa linog o sa pagtayog. Ang pangutana, pila ka beses maglinog sa Pilipinas sa sulod sa usa ka adlaw ingon or according sa FIVOX. Lisura na pastora oy. 100. 100. Tinuod lang ako apod ko kabalo ba, pero gi-research man gud nako anak ko, mangita gyud ko og pangutana nga dili matubag. Mao gyud na akong katuyuan nga mangutana ko nga dili matubag kay bisan wa nimo gitubag o wa na nimo natubag tungod sa grasya hatag yapon ako ni nga regalo. Salamat, Merry Christmas o pula na. Salamat kaayo, sir. 20. Average of 20 nga pagtayog sa usa ka adlaw ang masinatian di ay sa Pilipinas kada adlaw. Pero tungod sa kahinay, dili na nato na ma-feel. Mao na ang ingon sa FIVOX, average of 20 di sa Pilipinas. Dami daghan di ay no. So katong ni abi last Friday ko na jud to, kusog na jud to. Namagud sila yung mga monitors, na sila yung mga stations, makita nila nga, uy, nailinog dinhi, pagtayog dinhi, pero hinay lang. Okay? Mao na ang grasya. Gift we don't deserve, pero tungod mercy, no, sa kaluoy, o grasya sa Ginoo, gihatag sa Ginoo. Amen ba? Mas nasabtan nato ang grasya karon? Amen. So, Merry Christmas di ay, no? Advance ato ang tanan. Hapit na Christmas. No, hapit na mahuman ang 2023. Mangandam gyud ta sa 2024. So, kung ang una nga kriminal, he died in sin, ang ikaduha nga kriminal, he died to sin, si Jesus Christ, ang ikatulong nga tao dito sa cross, he died for sin. Palapakan nato ang Ginoo. He died for sin. Ingon sa Luke 23:46, unya sa kusog nga tingog, no, nagbitay na si Jesus dito sa cross. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu, human siya makasulti niini, namatay siya. Naguna-una gani ko, grabe no, nakasinggit pa siya kusog. In pain siya, katong nag-labor ko, kana di ay in pain ka, duhara ang imuhang kuan ba? Duha lang yun. It's either makasinggit kag kusog or muutong na lang ka sa kasakit. No? Kung ana, tong ako nag-labor ko, sakit. Naaman si Bones, siya tighagod-hagod sa kuan. Sakit na po, sakit. No? O katong gilimpyuhan ako, sa sobra kasakit, no? Di na ako ingon kung giun sa paglimpyo kay nakasyagit gyud ko. No, katong naga-labor ko, perti na ko utong-utong sa kasakit, pugong-pugong yun ko.
pero katong gilimpyuhan na, pero tinapon akong syagit. Na ana, diri si Jesus, nakasinggit gid siya, no? Bisan na in pain siya, naa siya sa kasakit, gitugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. He breathed his last. Ug namatay siya. He died for sin. Ang grasya ug kaluoy sa Ginoo naa sa tanan. Again, ang grasya ug kaluoy sa imo sa Ginoo naa sa tanan. Ayog ingna, wa gyud ko gikaluy sa Ginoo. Wa gyud na wala gyud ko gigrasyahan sa Ginoo. Ayaw gyud pagsulti ana. Kay ang grasya ug ang kaluoy sa Ginoo naa sa tanan. Naa sa ato ang tanan. Bisan pa man unsa ang atong mga past sins, unsa man ang atong kahimtang, God is gracious and merciful when we are not aware. God is gracious and merciful even we are disobedient. Gracious and merciful ang Ginoo. No, ang ikaduha nga kriminal, he lived a life on his own. Dati wa siya kaila sa Ginoo, pero tungod sa iyang pagtuo ug tungod sa grasya ug kaluoy sa Ginoo, unsa ang giingon ni Jesus sa iya, ha? Sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Wa pud niingon si Jesus no na saba diha oy. Ikaw ba ang hinungdan nga nung nagbitay ko dinhi? Wa pud siya niingon no. Grabe ang iyahang pagka-compassionate. Saba diha oy, why maka-appeal sa ako sa paraiso? Diri ra mo, mga matay na mo, wala gyud siya nagingon ana, no? Grabe gyud ang ma-display gyud ang pagka-compassionate, pagka-forgiving, no, sa ato ang Ginoo. Nga bisan pa naana sila sa takna silang kamatayon, apa jud siya naluwas. Di ba tong ako nag-preach diri last time, 10 days before sa iyahang kamatayon, naapod siya giayo. Takna sa iyang kamatayon, naapa jud siya giluwas. Amen ba? Amen. So si Jesus, He died for sin to give us a choice. Ang choice, ang pagpili, kinahanglan nato buhaton samtang buhi pata. Duha lang atong pagpilian. Will we die in sin or will we die to sin? No? Magpatuyang baka sa pagpakasala, okay ra, wa pa bitaw ni balik ang Ginoo. Unya na paghapit na kanang maglinog na pud og kusog. Magpatuyang baka sa imong pagpakasala o maghinulsol na ka sa imong pagpakasala, sa imong mga sala. Kita ra gyud ang makatubag ni ana kay ang atong desisyon maoy magdetermine sa atong destiny. Ang atong desisyon maoy magdetermine sa atong destiny. Ikaw ug ako lang ang makasulti ana. Ako lang ang mag-decide, kamo lang ang maka-decide. Unsa man ang tawag sa pagbag-o sa kasing-kasing sa ikaduha nga kriminal, it's called repentance. Paghinulsol, repentance, 180 degrees change of heart and mind. No, ang pag-ila sa atong mga sala ug ang pagbalik ngadto sa Dios mao ang dalan sa kinabuhing dayon. Ug ang pagrepent adlaw-adlaw na siya nabuhat, dili na siya one-time activity. Sa oras nga gidawat nato si Jesus sa atong mga kinabuhi, naluwas ta by faith, di ba? Nalimpyuhan ta, gitubos na ta, naluwas ta by faith. Pero dili buot pasabot nga gidawat nato si Jesus, di na ta makasala. Makasala gihapon ta, mao nga ang pagrepent, ang pagkamatay sa sala, adlaw-adlaw na siya nabuhat. Die to sin every day. No, dili na to ingnon nga okay ra nga makasala ko. Kay gracious man ang Ginoo. Tama ba na? Okay ra makasala ko. Kana bitawng deliberate ba? Deliberate sinning. Kanang tinuyuan nga pagpakasala, kabalo na ka nga sala pero gituyo nimo, conscious ka, aware ka nga sala pero imong gibuhat. Okay ra kay pasayloon man ko sa Ginoo. Merciful bitaw ang Ginoo. No. Romans 6:1-2. Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Magpadayon pa bata sa pagpakasala para ma-display, no, mapakita sa Ginoo nga dako kayo iyang grasya.
Of course not, anak si Paul. Of course not. Since we have died to sin, namatay na ta sa sala, how can we continue to live in it? Ug sa Romans 6:12-14, do not let sin control the way you live. Ayaw daw pasagdi ang sala nga mo'y mo control nimo kay dili naman siya mao ang imuhang master. No, do not give in to sinful desires. Sin is no longer your master. Di na kasunod-sunod sa sala. For you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Ulipon na ta sa Ginoo, pero kita ang ulipon nga gawas nun. Ulipon ta sa Ginoo, pero ulipon ta. Mga ulipon ta nga gawas nun. Naatay freedom. Amen ba? Deliberate kanina, wala na po diha sa slides, pero napadayon ni siya sa ako ang devotional ganina. Ganina sa verse 17 man to, no? Hebrews 10 mo, diri ko sa Hebrews 10 karon. Verse 26-27, basa na ako. Dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover these sins. Wala na jud. Kay si Jesus, once for all, namatay naman siya sa krus. Wa na ilaing sakripisyo na mag-cover niya ng mga sala. 27, there is only the terrible expectation of God's judgment and the raging fire that will consume His enemies. Deliberately nga pagpakasala. No? Kabalo na ka sa kamatuuran pero nagapakasala gihapon ka. Ingon sa Bible, dili na, no? Dili na pwede nga magpakasala gihapon ta para ma-display lang ang grasya sa Ginoo. So in conclusion, atong pamalandungan ni nga pangutana. No, hain man ta sa duha ka kriminal. Asa man ta didto? Criminal number 1, criminal number 2. Gusto ba nato magpabilin sa cross, mamatay sa sala, die in sin? Magpabilin sa kalibutan o gusto ba nato i-embrace, no? Dawaton ang mensahe sa cross ni Jesus ug dalhon ta niya uban sa paraiso. No kini nga mga pangutana, dili lang ni para sa katong mga wala pa nakaila sa Ginoo. Dili lang ni para sa mga bag-o sa Ginoo. Para ni sa atong tanan, pati itong mga bag-o, mabag-o man ka, makaraan man ka diya sa Ginoo, para ni sa ato kani nga pangutana, hain man ta ani nga duha ka kriminal. Kaning namatay sa sala, the one who died in sin or the one who died to sin, no? Isa sa ato mga preachings, kung nahinumdum mo, Jesus is coming soon. 'Di ba? Jesus is coming soon. Kinahanglan andam ta because he is coming unannounced. Wala siya nag-ingon niya, ugma mo balik nako. Sa December 25 balik nako. Wa siya nag-ingon kung kano sa siya mo balik. Pwede ta na sulod simbahan, kanta-kanta, sayaw-sayaw, simba kada Domingo, appeal prayer meeting, appeal og life group, happiness group, pero wala kay connection sa Ginoo. Wa kay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Pwede kaayo. So kung mubalik si Jesus, maabtan ka taniya nga nagapakasala or maabtan ka taniya nga patay na sa sala. No, kita lang ang makatubag. Sa atong pagkasadaan, sa atong pagkahuyang, sa atong kapakyasan, sa atong kahadlok, sa atong kasalanan, duol ta kaniya. Kinsa na siya nga namatay tungod sa sala. Jesus, He died for sin. Aron nga kita mahatagan og bagong kinabuhi. Amen ba? Pwede ta manindog? Being ready is not just a habit.
No? Being ready is not just about kanabitang right mindset. But being ready is a way of life. Being ready is a way of life. Tung nilinog bitaw, daghan na kay nag-ingon, magpalit kog pito, akong ikuan kulintas. Kay para kung maglinog usab, magkinaunsa, magpito-pito para madungog. Ang uban, no? Naana ang mga papeles nga mga importante sa bag. Kay para kung maglinog, hakwato na lang. No? Apay uban, dili na ko mag-dress. Kay kung magkinaunsa, maglisod, ug takong-takong, magdinaganay. No? Hadlok ang mga tao. Diba? Being ready is not just a habit. Being ready is not just about the right mindset. Pangandaman nimo, mangandam jud ka. But being ready is a lifestyle. It's a way of life. Everyday andam ta. Kay wa man, ang pagbalik sa Ginoo, wa man na-announce. Everyday, kinahanglan nato maging andam ta sa pagbalik sa Ginoo. Dili ta angay mahadlok, no? Dili ta angay mahadlok ani kay nag-ingon ang Bible, no, nga ang atong mensahe sa ang mensahe sa Bible dili pagpanghadlok. Reminder siya sa ato ang tanan nga mobalik ta sa Ginoo. Amen. So magampo ta idukon ato atong mga ulo. Ginoo, daghang salamat sa imong grasya ug kaluoy. You are gracious and merciful, God. Sa amo ang tanan, sa matag adlaw sa among kinabuhi. Tungod ra gyud sa imong kaluoy, tungod ra gyud sa imong grasya, Ginoo, nga imong gihatag ang imong anak na si Jesucristo aron mamatay sa cross, aron kami maluwas, matubos ug mapasaylo sa among mga sala. Lord, give us the strength. Give us the strength, Lord, to extend this same grace and mercy, love and forgiveness sa mga tao sa among kinabuhi, especially katong mga wala pagyud kaila sa imo, O God. Lord, naga-intercede me nga mahumok ang ilahang kasing-kasing, Ginoo. O Lord, I pray, O God, nga sila ilhon sab nila si Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Lord, among ginadeklara karon in the name of Jesus that we are dead to sin. We are dead to sin. Lord, and we will die to sin every day in Jesus' name. Lord, tungod sa imong hamili nga dugo, we have the power to say no to sin. We have the power not to give in to our evil desires. Na amigahom, Ginoo, para biyaan ang among mga kasuko. Lord, ang among pagkasaputon, ang pagkahugaw sa mga huna, Ginoo, ang pagpamakak. Lord, ang mga kaibog nga mga kalibutanon, O God, kaya na namo biyaan pinaagi sa gahom sa dugo ni Kristo. Lord, daghang salamat sa mga pagpahinumdom nimo sa amo akarong buntag. Salamat, Ginoo. Among ginadeclare nga kami andam sa imong pagbalik. Excited me, Lord, sa imong pagbalik. Ug wala minahadlok, Lord, sa imong pagbalik. Tungod, kabalo mi, Ginoo, by faith. Amo ginadeclare, by faith, in faith, through faith, that we will be with you kung asa man ka, Ginoo. Lord, we thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan nato si Lord. Pwede tamang lingkod. Ug sa tanan, nga mga bag-o pa lang, karon pa lang, naka-join sa atong fellowship karong buntag, ako mong gina-invite, no? Or gina-challenge, no? To give our life to Jesus. No, si Jesus lang yun ang naay gahom, no? Para nga kita makaingon nga, Lord, dili na ko sa sala. Kay kung kita sa atong mga kaugalingon, dili man ta mamatay sa atong mga sala. Ang tao evil in nature, no?
makasasala gyud ang tao, wala gyud gahom nga magbag-o sa atong mga kaugalingon, wala tay gahom. Pero tungod kay Jesus, tungod ni Jesus Christ, kung naatay relationship, naatay tinuod nga relationship sa Ginoong Hesukristo, no, naatay power sa ato ang kaugalingon pinaagi sa balaang espiritu. So karon sa mga bag-o pa lang nga naa nagduyog sa atong simba karon, katong bisan tong mga wala nagtaas og kamot, pwede mo musunod, mag-pray ta. Musunod og ampo, no? Sunod mo og ampo sa ako ha. Okay, sige mag-ampo ta. Leaders, please pray with us. Heavenly Father, salamat sa imong dako nga gugma nga imong gi-demonstrate through Jesus Christ nga namatay sa cross tungod sa akong mga sala. Ginoo, akong gina-acknowledge nga ako makasasala ug nagapangayo kog pasaylo sa tanang mga sala nga akong nabuhat sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat. Ug karon Ginoo, akong gina-acknowledge ang imong gibuhat didto sa cross. Ug ako kang gidawat, Jesus, Jesus, as my Lord and personal Savior. Tabangi ko, Lord, nga magbag-o, nga mamatay sa sala, adlaw-adlaw. Dili na ako kaya sa akong kagalingon, pero tungod kanimo na ako'y gahom, Holy Spirit, help me na mahimo kong obedient sa imuha. In Jesus' name, amen and amen. Dagang salamat sa ato ang mga new friends, balik-balik mo. Kung naamoy time pa unya, pwede mo makig-abi-abi sa ato ang mga kauban, atong mga brothers and sisters. Welcome kaayo mo dinhi sa Christian Church Fellowship International. God bless us, og see you next Sunday. Okay. Mayad nga adlaw, maayong buntag kanatong tanan ug sa ikausap pa palakpakan nato atong Ginoo, no? Yehey. Ako di ay si Carmi B. Dakanay and isa sa mga disciples sa ato ang Pastoral Julnes Sumalon. Ug ako ang assign karong adlaw for our tithes and offering. So before ko ambit sa ako ang testimony, basahon nato ni siya nga verse, naani siya sa Salmo 1, versikulo 23. Okay, basahon nato sabay-sabay. Ang Ginoo ang akong magbalantay, ug walay nakulang kanako. Glory to God. So as a testimony, pila day katuig, pila day mi katuig na mag-asawa. No, I'm speaking on behalf of also of my husband. Pila mi katuig nga grabe jud among pag-ampo kay naami dako kaayo nga utang. And those are products of wrong choices, no, sa amo ang pagpanginabuhi. Pero what is amazing, gitudloan jud ko sa Ginoo na magsalig kaniya. Isa daay sa ako ang melancholic daay ko, warrior kay ko nga pagkatao, no? Isa sa gitest jud ni Lord sa ko ang isa sa mga ginatest sa Ginoo sa ko kay kanang trust jud sa iya ha. So 2 to 3 years, no, nag-remain ka na nga utang, and at the same time wala daay mi stable job sa ko ang bana. Labi na ako kay plain housewife ko. So 2 to 3 years, maujud na ang ako ang ginapangayo every New Year kay Lord nga, Lord, this would be a debt-free year sa mo ang mag-asawa. Pero pila pod ka tuig nga laman jud siya sa prayer item nako. Pati akong mga disciples nag-ampo pod jud ana. Glory to God. No? And nagabot jud sa point nga wala na jud. As in, wala na jud means of living sa ko ang bana.
And napadyod ako nga utang. Amazing kay si Lord, no? Pero what is amazing is, out of kanang, unsa ni siya? Gibless ko ni Lord og isa ka work, paano lang siya, online job, no, na nagdugay pod 1 year kapin. And dito na mga years, gi-prove jud ni Lord that the Lord really takes good care of His people. No? Those times, no, na may mga answered prayer, waiting season, ang akong ginadeclare lang always is, I'm gonna give what is due to you, Lord. Not because I need an answer to my prayer. Na makagawas mi sa kaning nga pagpanginabuhi na may utang. May na lang, no, ingon gani ni Pastor Joy, no, maulipon ta. Kung may utang ta, may na lang, wala mi naging slave sa among utang. No? And this debt, no, dili siya kanang ginagmay nga utang. It is beyond jud our ability to pay. Ana gid nga utang. Pero amazing God, no, since last year, no, nabuhi jud mi na mag-asawa, gisustain jud mi ni Lord through that job. And ang tendency sa tao, di ba, is mangunyadi. Kasabot mo, no, na maniguro jud nga magbayad og utang, pero ang instruction jud ni Lord, give what is due to me. So I determined in my heart that I'm gonna give, no, nag first fruit jud ko sa kay Lord, because Lord, you are able to pay our debts. Bahala ng utang, Lord, basta makahatag ko balik sa imo. Kas every day nagapasalamat jud mi nga may makaon mi, maka-ministry mi. No, amazing kayong Ginoo. Miskan di man makita sa kong bana no nga wala siya kwarta kay tambok yapon siya siguro sa ko obvious kayo. Pero di ba no, amazing kay si Lord. And this year, no, for 2 years to 3 years, giampo jud na ko na kay Lord nga mabayaran ng utang. And I don't know kung paano gihimo ni Lord, pero bayad na jud among utang. Glory to God. No? And kanang gitagaan pa jud mi sa bank og terms nga dili jud sakit kaayo sa bulsa ang pagbayad. Glory to God. And basta magabot na gud ang due date, no, maka gid ka, Lord, ma-intensify jud, maka prayer and fasting jud ta. Ano? Pero indeed, no, as the verse says, no, kagaina, no, the Lord, no, kung si Lord ang atong shepherd, wala joy magkulang ka nato. Amen? No? So, I give glory, no, and honor to God nga this year nalampasan jud namo to siya nga utang, and at the same time, no, ginasustain jud mi ni Lord karon adlaw-adlaw. And just recently, no, nabayaran na mong utang, pero grabe jud ang gibuhat na pod sa enemy sa among kinabuhi kay nga naman na hospital akong anak, so wala jud may pod me financially, no, pero na hospital akong anak pila mi 2 months 2 year so ba 2 days mi sa hospital. No, and wala jud mi ginapanghawakan na kwarta, but glory to God, no, daghan kay siya gigamit para makabayad mig hospital kay wala pud ay mi PhilHealth. No? And at the same time, no, last month nakabangga di ay mi nga mag-asawa, no? Wala may primary 12 meeting, so i-date na mo among mga anak one night, and then pagpaadto na mo nga i-treat pud na mo among anak kay dugay na jud mi wala ka outing, no, nakabangga mi og isa ka babae, and na hospital siya, pila siya kaadlaw sa hospital, and ang bill, oy, glory to God, 42,000. Anay ko, Lord, asa man mi mangitaan ni. Ako'y 42 pesos, pero 42,000 wala. Pero glory to God, naagyapoy gigamit ang Ginoo sa amo nga makabayad jud og unsa ni hospital bills, and at the same time, no, naano jud namo pod ang among nabanggaan balik Islam dai siya. So giano gid namo siya na mi atubangon nato siya, love, no, so shoulder namo ang expenses sa hospital, and ang pinakatumong jud namo ato is maano gid siya, mawin siya kay Lord. So, sa amo ang pag-visit dito, no, glory to God. Ano siya, Christian ba ako dati, ma'am?
no? And mao to na rekindle jud ang iyahang fire kay Lord. So glory to God jud, everything happens for a purpose. Amen. And let us really determine in our hearts na in our unanswered prayer, in our waiting season sa atong kawadon, no, our giving is an act of worship kay Lord. Amen. So today, no, iandam nato atong kasing-kasing og ang ato ang giving, no, sa atong kawadon, sa atong ka-abundance, no, sa atong life of overflow, no, ang ato ang giving karong adlaw is our act of worship. Amen. Sige, let's pray. Heavenly Father, salamat jud Lord sa imuhang adlaw-adlaw sa pag-sustain sa amoa, O God. Lord, you are our shepherd, and kung ikaw among shepherd, jud Lord, wala joy magkulang, Father God. We are blessed beyond measure, more than what we deserve, O God. And right now, Father God, I pray for your people, Lord God, that the same God who took care of us, Lord God, sa among mag-asawa in our needy times, Father God, will also prove yourself to them, Lord God, how you been a God of provision, Father God, sa mga nanginahanglan dinhi, Father God, sa mga nanginahanglan og healing, Father God, Lord, sa mga bayaran nila, Father God, I pray, Father God, for divine intervention, especially this week, Father God, we will be able to experience and really see, Father God, your miraculous provision sa amo ang mga kinabuhi, sa amo ang mga pamilya, Father God. Salamat, Father God. And today, we determine in our hearts that we are giving, Father God, because we worship you. And Lord, we declare that you, Father God, alone, Lord God, is the Lord of our life. This we pray in Jesus' name. Amen. Welcome sa Christian Church Fellowship International Gensan. Sa mga karon pa lang nakituyog sa atong simba, daghang salamat sa pagahin sa inyong oras uban kanamo. Mao kini ang mga schedules sa atong simba. Alas 9 sa buntag, alas 2 sa hapon, ug alas 6 sa gabi. Aduna pud kitay available videos sa atong Sunday worship celebration nga i-upload kada Domingo sa gabi ug matan-aw kini sa atong YouTube channel. Apil na sa atong dawn prayer meeting alas 5 sa buntag sa matag unang Sabado sa bulan. Happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong simana. Para sa mga gustong mohatag sa ilang mga ikapulo ug mga halad online, naka-flash sa screen ang atong BPI, GCash ug PayMaya accounts. Malipayon nga paghatag. Kung aduna mo'y dugang nga mga pangutana, palihog duuli lang ninyo ang inyong life group ug network leaders. Panalanginan kitang tanan sa Dios ug magkita ta sunod Domingo. Amen. Kisay napanalanginan, mutindog, no? Ug magpasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo. Amen. Tungod kay Lord gyud, no? Gawas nun ta, inay mohang tupad. Amen. Sige, let's sing this song. Gitubos mo ang kasalanan ko, gibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa mga labot mo na ayo ako, tungod sa paghigugma mo nalipay ako. Itubos mo ang kasalanan ko, gibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa mga labot mo na ayaw ako,
Tungod kanimo ako may kaayuhan. Tungod kanimo ako nakalahutan. Kanimo Jesus. Itubos mo ang kasalanan ko. Gibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa mga labot mo, naayo ako. Tungod sa pagigugma mo, nalipay ako. Tungod kanimo ako may kagawasan. Tungod kanimo ako may kadaugan. Tungod kanimo ako may kaayuhan. Tungod kanimo ako nakalahutan. Tungod kanimo wala na'y laing makitao. Wala na'y laing higugmao. Kanimo lang ako ang presensya mo. Ikaw lang, ikaw lang. Kanimo ako may kagawasan. Tungod kanimo ako may kadaugan. Tungod kanimo ako may kaayuhan. Tungod kanimo ako nakalahutan. Oh Diyos, tungod kanimo ako may kagawasan. Tungod kanimo ako may kadaugan. Tungod kanimo ako may kaayuhan. Tungod kanimo ako nakalahutan. Kanimo Jesus. Kanimo Jesus. Thank you, O God. Come on. Let's receive God's blessing today. Atong dawaton ang panalangin sa Dios. Let's be in a receiving mode now as we sing this. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.
Amen.